Mga kaugnay, alam nyo ba na tuwing ika-4 na linggo ng Enero ay pinagdiriwang ang Goiter Awareness Week? Alamin natin kung ano nga ba ang sanhi ng sakit na ito at paano ito may iwasan. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang Goiter Awareness Week mula January 22 hanggang January 26 na may temang Leeg Kapain, Goiter Supuin, Isip ay Patalinuhin, Iodized Salt ay Gamitin. Layunin nito na lalo pang pataasin ang kamalayan ng mga Pilipino sa sakit na goiter o bosyo at ipromote ang thyroid health. Ayon sa pag-aaral, nasa 8.9% ng mga Pilipino ang mayroong sakit na goiter at kadalasang tinatamaan nito ay ang mga nasa edad na 40 pataas. Ang sakit na goiter o bosyo ay ang paglaki ng ating thyroid gland na kadalasang sanhi ng kakulangan sa iodine ng ating katawan. Mapapansin natin na ang mga may sakit na goiter ay may malaking bukol sa parte ng kanilang leeg. Maliban nga sa kakulangan ng iodine sa katawan, ay maaari ring makuha ang sakit na goiter sa pagkakaroon ng hyperthyroidism, autoimmune disease, at maging ang paninigarilyo. Kadalasan, ang mga mayroong sakit na ganito ay nakakaramdam ng paghigpit ng parte ng leeg, hirap sa paglunok at paghinga, madalas na pag-ubo at pagbabago ng boses. Mainam na kumonsulta sa espesyalista upang malaman kung tayo ay mayroong sakit na goiter. Sa pagpapataas ng ating iodine sa katawan ay maaaring maiwasan ang goiter o bosyo. Makukuha natin ang mataas na iodine sa paggamit ng iodized salt, mga pagkain kagaya ng isda, seaweed, hipon at iba pang mga seafoods. Maging sa mga dairy products kagaya ng gatas, yogurt, cheese at itlog. At syempre, huwag nating kalimutan ang healthy diet at daily exercise upang lalo pang lumakas ang ating kalusugan at pangangatawan. Isang simpleng paalala mga kaugnay na alagaan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan sa araw-araw na laban ng ating buhay. Ngayong Goiter Awareness Week, maglaan tayo ng oras na lalo pang alamin ang sakit na ito upang ating maiwasan. Hanggang sa susunod na episode, ako si Kuya Kiro para sa Ulat Pangkalusugan.